Sabi ni Sara Duterte, in-interview si Sara Duterte ng Russian media. Wow. In-interview si Sara ng foreign media. Kaya lang, Russia. Mukhang umi-interview kay Sara Duterte na foreign media. Russia o kaya China. Ha? Pag naging presidente si Sara Duterte, kung maging presidente. Ayan, pabalik naman tayo na ang best friends ng Pilipinas ay Russia at China. O, yan ang mangyayari. O kaya ngayon, hindi pa man presidente si Sara Duterte, may interest na sa kanya ang Russia. O, in-interview siya ng in-interview siya. Kabunyog Tagoy Ugaitnas, Joey Bernardo Lacson Jr. at Ruben Patrick Rosina. In-interview siya ng Russian media. At sa interview sa kanya ng Russian media, sabi ni Sara Duterte, siya daw ang front runner. Siya daw ang front runner, Kabunyog Edgar Oplimo Valdinar at Lani Delichos. O kapal daw ng mukha mo, Sara, sabi ni Kabunyog Lani Delichos. Front runner daw siya sa eleksyon sa 2028. Lumalabas daw, ibig sabihin, kumbaga, siya ang nangunguna. O, siya ang nangunguna sa mga posibleng maging presidente sa 2028. Yan ang sabi ni Sara sa interview ng Russian media. At sa parehong interview, sabi ni Sara Duterte, front runner siya. Siya ang nangungunang contender sa pagka-presidente. Dahil dyan, sinusulong ang impeachment sa kanya ng kampo ng Marcos at Romualdez. O yan, mga kabunyog. Yun ang sa tingin ni Sara, yan ang pinakarason kaya ini-impeach siya. Gusto siyang matanggal sa pwesto, hindi na siya makatakbo sa 2028 dahil siya ang frontrunner. O, yun ang claim ni Sara. Totoo kaya yan? Saka ko na yung pag-uusapan yung tungkol sa pagiging frontrunner niya, saka ko na i-discuss. Saka ko na i-discuss yung sinasabi niyang frontrunner siya. Ang i-discuss ko na lang muna, kung frontrunner ka ba si Sara, hindi yan ang topic ko ngayon. Ang topic ko, totoo ba na kaya siya ini-impeach dahil frontrunner siya? Ganito yan mga kabunyog, mga kababayan. Balikan natin. Alam naman natin ang team unity. Magkakampi sila Marcos at sila Romualdez at si Sara noong 2022. Nanalo sila laban kay Leni Robredo at iba pang kandidato. Tuwang-tuwa noon sila Sara. Tuwang-tuwa sila noon nang manalo ang Marcos at Duterte. Kaya lang, hindi nagtagal yung samahan na yan ng Marcos Duterte. Hindi nagtagal yan. Alam naman natin ang nangyari. Nabuwag yung unit team. So, nung nabuwag yung unit team, ayan na, nangyari na itong kanilang away. Nag-away na yung Marcos. Yung Marcos at Romualdez laban sa Duterte. Ito namang si Sara, nung una kasi, ang nangyari kasi niyan, balikan natin din yung kasaysayan. Nung nanalo ang Marcos at Duterte, masyado namang garapal kasi si Sara. Alam nyo mga kabunyog ang nangyari. Alam naman nating lahat, kung babalikan natin ang nangyari kay Sara, nung nanalo sila, ang feeling nila Sara kasi, ang feeling ng kampo ng Duterte, dahil nanalo sila, nanalo yung Marcos at Duterte, ang gusto ng Duterte, ni Sara, ang laki ng, alam nyo yan mga kabunyog, para yang magbabarkada na may nakuha silang cake, pie. Ang gusto ni Sara sa hatian ng pie, malaki pa rin sa kanya. Or malaki pa rin dapat ang share niya sa pie. Nanalo sila, ang premyo nila ay pie. Sa pie na yan, dapat malaki rin ang share niya. Ay siyempre, hindi dapat ganon. Kung sino yung presidente, siya yung malaki ang share. Kumbaga, administrasyon na ito ng Marcos, hindi naman na ito administrasyon ng Duterte, di ba?
Kung panahon ni Duterte, ang malaking share, Duterte. May share din doon ang mga Arroyo, may share din doon ang Estrada, ang Villar, pero pinakamalaking share, Duterte. Pareho rin nung panahon ng Arroyo, may share pa rin ng Estrada, may per share pa rin ng Villar, pero ang pinakamalaking share, Arroyo. Kasi presidente ang Arroyo eh. Kaya nga tinatawag Arroyo administration. Panahon ni Duterte, ganun din. Duterte administration. Siyempre, Marcos administration, ang malaking share na, Marcos. Oh, Marcos na ang malaking share. Kasi, kumbaga, halimbawa, sa mga appointment sa gobyerno, mga pwesto sa gobyerno, ang maglalagay na ng tao, karamihan dapat yan, Marcos. Kasi kanila yung administration. Pero ang ginawa ni Sara Duterte, pag-upo niya, ano kaagad ang ginawa ni Sara? Tandaan natin naupo siya June 2022. Pag-upo niya June 22, August 2022, anong ginawa ni Sara? Naupo sila ni PBBM June 2022, naalala nyo? June 2022. Pero August 2022, ito official on record ito. August 2022, anong ginawa ni Sara Duterte? Humingi ng budget sa presidente. Gumawa siya ng formal request. Formal As in formal request Formal request talaga yung ginawa niya. Sumulat siya kay PBBM. Humingi siya ng budget. Confidential funds. Kasi June 30 sila, 2022 umupo. Ay ang budget na ini-implement nila, yung budget pa nung panahon ni Duterte. Ay siyempre nung panahon ni Duterte, maliit ang budget kay Leni. Kaya ang naiwan kay Sara na budget, kukunti na lang. Kay PBBM, malaki yung budget na naiwan kasi malaki yung budget ni Duterte. Di ba? So ganun ang nangyari. Nag-request siya. Pag-request niya, pinagbigyan ba siya ni PBBM? Kasi parang sabi ni Sara Duterte kay PBBM, PBBM, bigyan mo naman ako ng budget. Kulang naman tong budget ko. Sa'yo, ang laki-laki ng iniwan ng daddy ko. Sa akin, kukunti na lang tong natira kay Leni. Maliit naman talagang budget niya. Bigyan mo naman ako. Binigyan ba siya? 500 million ang unang hiningi niya. Ilan ang ibinigay sa kanya? Ilan ang ibinigay ni PBBM? Di ba? Ilan yung pinigay sa kanya? Ang binigay sa kanya ay binigyan siya ni PBBM ng 125 million. Yan na yung confidential funds noong 2022. So ibig sabihin, ganyan katindi si Sara Duterte. Ganyan kaswapang sa pera. Binigay ni PBBM sa kanya galing sa pondo ni PBBM. Nag-transfer ng pondo. Kailan na-receive ni Sara yon? Kailan na-receive? Na-receive niya December 30 na yata yon. Patapos na ang taon. Mauubos mo pa ba yung 125 million? Patapos na yung taon. Naubos niya pa rin. 11 days, naubos. Ganun katindi si Sara. Ibig sabihin, ganito yan. Anong punto ko dito? Ang punto ko, na nagsisimula si Sara Duterte at si PBBM, okay pa ang samahan nila, nag-uusap pa sila kung paano ang hatian ng pie. Kumbaga, ang hatian ng pie. Ang problema, ang tindi naman ni Sara, ang gusto niya kaagad, malaking pie din sa kanya. Vice President lang naman siya, pero pag gusto niya, malaking pie. Pagdating na naman ng 2025 budget, magkaibigan pa sila magkaibigan pa sila. Wala pang away ang unit team. Ilan na naman ang binigay sa kanya? Ang laki nun. Ano ba yun? 2.6 billion ba yun? 2023. Yan, magkaibigan pa sila 2023. Wala pang away. Wala pang away. Ilan ang binigay kay Sara na budget 2023? The following year. Sige nga. 2.8 billion. 2.8 billion at binigyan siya ng confidential funds. Magkano? 2023. Balikan natin yung history. Ilan ang binigay sa kanyang confidential funds noong 2023? Hindi pa sila magkaaway niyan. Approve din yan sa Kongreso. Approve. Ilan ang binigay sa kanyang budget? 2.5 billion. Pero over sa 2.5 billion, mayroon pa sa kanyang binigay na confidential funds. Ilan? Ilan yung confidential funds na binigay sa kanya noong 2023? Sunod na taon.
O sige nga, ilan yon? Gusto kong ipakita, 500 million, pero sa OBP lang yan. Mayroon pa siyang confidential fund sa DepEd. Oh. Diba? So mayroon pa siyang confidential fund sa DepEd. Mayroon pa siyang confidential fund sa DepEd. Magkano yung confidential funds niya sa DepEd? Kaya lumaki yung confidential funds niya noong 2023. Noong 2022, binigyan siya 125 million. Pero noong 2023, ilan ang confidential funds niya? Confidential funds. Yung sa OBP na confidential funds niya 500 million noong 2023. Tapos sa OBP mayroon din siyang 125 million din. 125 million sa DepEd. Ganyan. 625 million ang confidential funds niya. Aside pa sa budget talaga. Kung budget ng OBP, 2.5 billion o 2.2 billion. Malaki pa ang budget ng DepEd. Yung mga school buildings na budget ng DepEd, yung mga procurement ng DepEd, kontrolado ni Sara yun. Ganon katindi si Sara. Ibig sabihin, ang gusto ni Sara, kahit hindi na sila ang nakaupo sa pwesto, hindi na ito Duterte administration, dapat ang kanila pa ring share, malaki pa rin. Malaki pa rin. Ganyan. Ngayon, pinagbigyan ba siya nila Romualdez? Kasi si Romualdez ang speaker ng House. Pinagbigyan ba siya? Pinagbigyan ba siya sa kapritsyo ni Sara na malaki pang budget niya? Napakalaki. Pinagbigyan siya. Pinagbigyan. Kasi nga, unity team magkakasama Kaya lang, nung bandang huli, napapansin na nila Romualdez. Ay, grabe naman ito si Sara Duterte. Ang gusto niya. Ang laki ng budget na gusto niya. Tama ka. Swapang, napansin niya nila Marcos sa kanila Romualdez. Siyempre, pag pinagbigyan nila ang presyo ni Sara, spoiled si Sara Pag pinagbigyan nila lang pinagbigyan yung kapretsyo ni Sara, kukunti na lang ang kila Martin at kila Marcos. Diba? Sila PBBM at sila Romualdez, mababawasan ang mababawasan. Alangan namang sila yung administration na nga ito ng Marcos. Romualdez na rin ang speaker. Alangan namang kukunti ang makukuha nila. Samantalang nung panahon ni Duterte, halos solo ng Duterte. Tapos ngayon Duterte pa rin, malaki pa rin ang makukuha. Sa madaling sabi mga kabunyog, mga kababayan, sa madaling sabi, ang nangyayari dito, hatian ng pie. Ang problema kay Sara, gusto niya, ang laking bahagi ng pie, gusto niya makuha pa rin. Vice President na lang naman siya. Yan ang totoong nangyari dyan. Away-away yan sa budget, away-away yan sa pwesto sa gobyerno. Ngayon, ang iniisip siguro nila Martin, ito ang totoo, ang iniisip siguro nila Marcos, nila PBBM, mukhang sa 2028, ang hirap na pag nanalo yan si Sara Duterte, mawawala tayo sa mawawala tayo dito. Ano yan? Matindi ito. Baka lahat na ng pondo ng gobyerno sa kanya na lang sa 2028. Wag dapat maging presidente yan. Dapat tayo ulit ang maging presidente galing sa atin. Kasi, syempre, iniisip nila Marcos, nila Romualdez, alangan namang nakaupo na sila. Ibigay pa nila sa Duterte. Diba? Tapos, syempre, lumabas na rin. Si Martin Romualdez, alam nyo si Martin Romualdez, matagal ng politiko yan. Ilang una yan na kongresista ng Tacloban. Tapos tumakbo yung senador, hindi nga lang nanalo. Si Martin Romualdez, tumakbo yan senador. Ibig sabihin, si Martin Romualdez talaga, ang ambisyon niya, national position. Ito ngayon, na pinsan niya ang presidente, siyempre, pagkakataon niya na sa 2028, baka ito naman yung pagkakataon niya na siya ang maging presidente. Ang problema nila, si Sara ang kasama nila. Siguro iniisip nila, wag na, hayaan na natin yan. So, sasama ang loob sa atin ni Sara, pero hayaan na natin yan. Ang importante, tayo ang presidente sa 2028. So, totoo yun, nag-isip naman talaga sila Romualdez na siyempre, sino naman politiko ang hindi mag-iisip ng 2028? Bakit napakalayo papaghahandaan mo? Si presidente yan. Presidente yan. Alangan namang hindi mo paghandaan ng malayo pa, presidente yan. Kaya totoo din naman, si Romualdez nagpapalakas ng kanyang political base.
Talagang ano, siyempre nakita din ni Romualdez yung yung potential na maging presidente siya dahil yung pinsan niya, ang first cousin niya presidente. Saka siya speaker. Siyempre pag speaker ka, marami kang kapangyarihan. Posible kang maging presidente sa 2028. Kaya lang nandiyan si Sara. O vice president yan. So, anong nangyari? So, ang ginagawa ni Romualdez, nagpapalakas ng base niya. Naramdaman niya ni Gloria Arroyo. Nakita yan ni Gloria Arroyo na mukhang nagpe-prepare si Romualdez sa presidency sa 2028. Eh, siyempre, di ba? Si Gloria Arroyo, magaling sa politika yan. Pinaalam yan kila Sara. Nagplano sila na palitan si Romualdez bilang speaker. Nakating din kay Romualdez. Nung malaman ni Romualdez na papalitan siya, may mga maniobra sila Gloria, tinanggal si Gloria, di ba? Naalala niyo yun? Tinanggal si Gloria sa pagka-senior deputy speaker. Oh, yan. Nang malaman ni Sara na tinanggal si Gloria sa pagka-senior deputy speaker, si Gloria hindi kumontra. Alam naman ni Gloria na ganyan ang politika. Nahuli siya eh. So, tinanggal si Gloria sa pagka-senior deputy speaker. Ha? Pagkatanggal ni Gloria sa pagka-senior deputy speaker, nagalit si Sara. Tinawag na ngayon si Martin Romualdez na tambaluslos. Di ba? Tinawag na si Martin Romualdez na tambaluslos. Tapos, umalis na siya sa lakas in UCD. Yan yung ano dyan. O, ngayon, nung una, kung kaaway lang ni Sara, si Martin Romualdez. Si PBBM, hindi niya pa kaaway. Si PBBM naman, parang naiipit siya sa away ni Romualdez sa ni Sara. Pumapagitna si Romualdez. Pag dito kay Sara, inaway, hindi na lang si Romualdez. Inaway na si Lisa Araneta. Yan, palawak ng palawak ang inaaway ni Sara. Ha? Ha? Oh, palawak ng palawak ang inaaway ni Sara hanggang sa nung bandang uli kahit si PBBM inaway na ni Sara. Oh. Si PBBM dahil mabait, nag-aano siya, parang ang ginagawa ni PBBM, ayaw niyang kay Sara na pagdating sa away ni Sara sa kanili sa Araneta at ni Martin Romualdez, hindi siya involved diyan. Kaya lang hindi eh. Nararamdaman na talaga ni Sara na hindi inevitable na ang away ng Duterte at Marcos Romualdez. Ano na 'yan? O yan, umalis na si Sara sa DepEd. 'Yun. Hanggang sa nang sumunod niyan, si Duterte mismo, si Digong sa isang rally ng Maisog, dineklara na si Marcos ay bangag. Adik daw si Marcos. Ayan. Lumalaki na ang away. Tapos, nung bandang huli, yung SMNI, pinapasara na. Si Kibuloy, inaresto na. Ayan, sunod-sunod na yan. Palaki na. Ibig sabihin, yung away ng Marcos at ng Romualdez, at Duterte, lumalawak na, tumitindi na. So ngayon, kung away talaga nila ay away sa politika. Away naman talaga yan sa politika. Kaya lang, siyempre, ganito. Ang problema kay Sara, maraming boto sa kanya eh. Korupsyon. Yan na nga, confidential funds. Pinantaan niya pa ang presidente, si Lisa Araneta at si Romualdez. Yan na nga yung mga pinagagawa eh. Kasi nasanay siya, na-spoiled siya eh. Spoiled talaga yan si Sara. So kaya ngayon ang nangyari, ang dami niya na ngayong nagagawa na remain. Yung binantaan niya ang presidente, yan, hinarap niya ang mga kaso dyan. May kaso siyang kinakaharap tungkol dyan. Pagkatapos yung confidential funds niya, inimbestigahan na siya hanggang sa maraming nakuhang ebidensya. So anong nangyayari ngayon? Dahilan ba ito sa frontrunner siya? Okay, sabihin nating frontrunner siya, assuming without necessarily accepting, ganyan kami mga abogado. Assuming, without necessarily accepting na frontrunner nga siya sa 2028. Dahil ba frontrunner ka sa 2028, hindi ka pwedeng kasuhan ng impeachment? Kung frontrunner ka sa 2028, ikaw yung nangunguna, dapat papangalagaan mo ang sarili mo na huwag kang masira. Di ba? Di ba? Parang katulad yan ni Binay. Si Binay, frontrunner din sa 2016 elections. Kasi na-election noong 2010, hindi inaasahan yon. Noybi, Pinoy tapos Binay. Natalo si Maruas.
Pero nung malapit na yung 2016, ang daming baho ni Binay. Nakita ngayon, ano nga, inimbestigahan na siya ng Senado. Nandiyan na yung overpriced Makati parking, yung overpriced Makati building, yung mga properties niya sa Batangas. Ay, sunod-sunod na yung mga exposed na yaman ni Binay na hindi niya kayang maipaliwanag. Kaya ibig sabihin, frontrunner ba si Binay noong 2016 sana? Yes. Kasi siya yung nanalong vice presidente noong 2010. Ang problema niya, nahalungkat ang napakarami niyang mga unexplained wealth. O ngayon, anong sabi ni Binay? Kaya yan hinahalungkat ang mga kaso laban sa akin di umano dahil politically motivated yan, sabi ni Binay. Dahil kandidato ako sa 2016, ako ang pinakamalakas na kandidato kasi vice president ako. Ang sagot diyan, so what? Kung wala namang mahalungkat sa'yo na baho mo, di malinis ka. Ibig sabihin, walang problema yan. Frontrunner ka. Walang mahalungkat na baho mo. Frontrunner ka. Di okay. Pabor sa'yo yan. Pero ang problema mo, kung frontrunner ka nga, pagkatapos, ang dami mong mahalungkat sa'yo na baho. Yan ang problema mo. Di ba si Leni Robredo? Si Leni Robredo. Si Leni Robredo, 2016, Vice President. Frontrunner ba siya sa eleksyon sa 2022? Hindi. Hindi siya ang nangunguna sa survey. Pero, dahil siya ang pambato ng oposisyon, talagang hinahanapan siya ng butas. May nakuha bang butas kay Leni Robredo? Hindi, wala. Kahit anong gawin kay Leni Robredo, walang butas na makuha. Ang mga issue-issue na lang kay Leni Robredo, ay lutang yan. Di ba? Lutang. Gano'n na lang ang issue kay Leni Robredo, lutang. Pero walang issue ng katiwalian. Walang issue ng pang-aabuso. Si Leni Robredo. Ang sinasabi lang kay Leni Robredo, ay wala naman yan si Leni, mahina yan. Ang kailangan natin, matapang na presidente. Yun ang mga issue kay Leni Robredo. Pero si kay Sara Duterte, okay. Kakandidato ka sa 2028. Kung kakandidato ka sa 2028, hahanapan ka talaga ng butas. Ngayon, ang problema sa iyo, Sara Duterte, marami ka talagang butas. Problema mo yan. Diba? Ano ngayon kung hinahanapan ka ng butas? Ano ngayon kung hinahanapan ka ng butas? Ay dapat naman talaga, kung kakandidato kang presidente sa 2028, dapat kaya mong sagutin ang mga issue sa'yo. Di ba? Kung walang issue sa'yo, sagutin mo. Si Leni Robredo, gano'n naman ang ginagawa eh. Hindi siya natatakot dahil walang issue sa kanya. Ngayon, ang problema dyan, ganito. Ang sinasabi ni Sara Duterte, kaya siya ngayon ini-impeach dahil frontrunner siya. Hindi yun ang dahilan. Sa mamamayan, hindi ka ini-impeach dahil ikaw ang frontrunner. Frontrunner ka o hindi, dapat kang managot. Yan ang totoo dyan. Kakandidato ka sa 2028 o hindi, dapat kang managot. Sa mamamayang Pilipino, sa akin, yun ang ko. Para sa akin, kahit naman hindi ka kakandidato sa 2028, kahit naman hindi ka frontrunner, kahit frontrunner ka pa, ano pa man sabihin mo, dapat panagutin ka. Yan yung yan yung dito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung mga sinasabi ni Sara na kaya siya ini-impeach o pinagkakaisahan dahil frontrunner siya, hindi yun. Kasi kahit naman hindi ka frontrunner, kahit naman hindi ka kakandidato, dahil may mga aligasyon ng korupsyon sa'yo, dapat kang panagutin. Kaya lang, mayroon din naman talaga na mga tao, mga pwersa, sabihin na natin, sila Romualdez, pabor sa kanila na matanggal ka na huwag kang makakandidato kasi kalaban kanila. Ibig sabihin, kila Romualdez, pabor sa kanila na ma-impeach ka at matanggal sa pwesto. Pabor sa kanila yan. Matutuwa sila niyan. Pero sa taong bayan, hindi naman yun ang intensyon ng taong bayan ay tanggalin ka dahil para hindi ka makatakbo sa 2028. Hindi yun. Ang dahilan dito ng taong bayan ay dapat mapanagot ka. Kung talagang guilty ka, tanggalin ka. At kung talagang guilty ka, hindi ka na dapat humawak ng pwesto sa gobyerno. Yun. Hindi politically motivated yan. Yan ay pagpapanagot
sa sino mang opisyal ng bayan. Kahit sino namang opisyal ng bayan na impeachable, tatakbo man sa 2028 o hindi, dapat mapanagot. Ngayon, nagkataon, may mga pwersa, may mga grupo, sabihin na natin halimbawa, sila Romualdez, na gusto talaga nilang tanggalin ka para hindi ka makalaban sa 2028. So, ibig sabihin, dito, marami ng mga convergence na ito ng iba-ibang rason. Itong impeachment mo, Sara, convergence na ng maraming reasons. Convergence na ito ng iba-ibang mga pwersa. Pero huwag mong sabihin na kaya ka ini-impeach ay dahil sa frontrunner ka sa 2028. Hindi yun. Hindi yun. Mas marami namang mamamayan na gusto kang ma-impeach, gusto kang ma-convict dahil sa para mapanagot ka sa yung paglulustay ng pundo ng bayan. Accountability ito. Pagpapanagot ito. Ngayon, kung sila Romualdez man, umapabor sa kanila, kaya tinutulak ng Kamara na ma-impeach ka dahil pabor sila na matanggal ka sa pagka-Vice President, hindi ka na makatakbo sa 2028. Yun yung kanilang motivation. Yun yung kanilang motivation. Ganyan naman talaga may kanya-kanyang motivation. Pero sa taong bayan, sa Bunyog, sa amin, sa Bunyog lalo na, ang paninindigan ng Bunyog, dapat kang makonvict kung totoo ngang may mga ebidensya sa iyo dahil nakakumit ka ng krimen sa bayan at dapat kang managot. Yun. Kung hindi ka man dapat makatakbo sa 2028, parusa sa iyo yan. Parusa sa iyo yan. Kaya hindi ito dahil pinupolitika ka. Kahit naman sino nakikita nyo pagdating sa aking mga talakayan, kahit nga mga kakampi ni PBBM o si Saldico ng Ako Bicol, yung mga issue sa kanya, si Romualdez, may mga pagkakataon, pinupuna ko ang mga yung mga pagkagahama nila sa budget. Di ba? Ganyan ang Bunyog, ganyan tayo. Hindi dahil politically motivated ito, Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Information TV, yan sigurong motivation mo, attorney. Paninira kay Sara kasi tatakbo kang senador sa 2028. Tatakbo kong senador? Hindi nga nanalo yung party list ko. Hindi nga nanalo yung bunyog sa Hindi nga nanalo yung bunyog sa party list tapos senador pa. Maliwanag naman na pinupolitika, sabi ni Camille Faye 140 Arcilla. Anong sabi ko? Mayroon naman talagang agenda dyan ng pamumulitika. Kasi nga, para hindi siya makalaban sa 2028, tanggalin na yan. Pag nawala na yan, o nabawasan ang kalaban, mayroon naman talagang ganung agenda. Pero sa amin sa Bunyog, hindi yun ang agenda ko at hindi yun ang agenda ng Bunyog. Ang agenda ng Bunyog, dapat managot si Sara sa kanyang paglustay sa pundo ng bayan. Yan ang dapat. Hayaan mag-present ng mga ebidensya ang prosecution. At kung talagang sapat-sapat ang ebidensya, dapat siya talagang i-convict. Dapat i-convict siya ng mga senador ng impeachment court. At hindi na siya dapat makatakbo sa gobyerno. Bilang parusa sa kanya. Yan yun. So hindi yan dahil sa pinipersonal natin si Sara. Yan ang ating paglaban, advocacy sa pagpapanagot sa mga opisyal ng bayan na korap. Yun. Kaya, di ba? Parang katulad yun diyan ni Binay. 2010 nanalo si Binay na Vice President. 2016 tatakbo siyang President, alam na yan. Anong ginawa sa kanya? Di yung mga baho niya inilabas. Bakit? Ay normal yan. Tatakbo kang presidente, talagang asahan mo, ilalabas ang mga baho mo. Pero kung wala namang baho, wala namang ebidensya sa mga baho mo, ay wala yan. Makakaligtas ka dyan. Pero, tingnan nyo si Leni Robredo, hinahanapan ng baho, walang makuha. Walang mga kaso ng irregularidad. Anong ginawa kay Leni? Inisyuhan na lang ng lutang daw yan, malambot yan, walang tapang yan, hindi yan pwede maging presidente, di ba? Yun yung mga issue. Yan yung totoo diyan. So, sa madaling sabi, ang reason bakit sumusulong ang impeachment ni Sara, maraming rason. May rasong political diyan. Ibig sabihin, halimbawa yung Kamara, gusto talaga nilang matanggal na si Sara
hindi na makatakbo sa 2028. Kung suportado man nila si Martin Romualdez, ay di yun yung reason nila. Pero pagdating sa iba, iba rin naman. Halimbawa ang Bunyog, hindi naman kami supporter ni Romualdez eh. hindi naman na kami supporter ni Romualdez. Ang Bunyog, malinaw ang reason namin. Sino man ang opisyal ng bayan na sa tingin namin ay nakakagawa ng katiwalian, imbestigahan, litisin, panagutin. Yun, di ba? So yan ang gusto namin kay Sara. Hindi dahil nagdeklara siyang kakandidato sa 2028. Hindi yun. Pero totoo rin naman. Totoo rin naman. Pag kumandidato si Sara sa 2028, ay hindi, lalaban talaga kami dyan. Hindi namin gustong maging presidente yan. Kung hahanap kami ng susuportahan naming presidente. Yan ang sigurado dyan. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Si Ral Romualdez naman, yun, ang agenda naman talaga nila Romualdez, matanggal si Sara bilang kalaban. Diba? Ganyan talaga yan eh. Yan yung ano dyan. Kung si Sara Duterte nga ay frontrunner ba, iba yan. Ibang topic yan. Pag-uusapan natin yan sa separate na topic ko. Okay? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Rogs Contreras, huwag kami bunyog. Huwag kaming lukuhin mo. Okay lang. Wala namang problema. Di huwag kang maniwala. Basta ako sinasabi ko, yun yung totoo. Di ba? Ang totoo dito, dati magkakaibigan ang Marcos, Romualdez at saka Duterte. Kaya lang siyempre malapit na ang 2028. Kailangan na talagang magdesisyon. Ay mukhang ang desisyon ng Marcos at ng Romualdez, wag nating suportahan si Sara Duterte, maghanap tayo ng ibang kandidato. Parang masyado yan, maiitsapwera tayo pag yan ang nanalong presidente, mawawala tayong kapangyarihan. So anong napagkaisahan nila? Ikaw na lang kaya Martin Romualdez ang tumakbong presidente. Di ba? Si Martin Romualdez naman siyempre, gusto niya rin yan. Sila ang nasa administrasyon eh. Kaya lahat ngayon ginagawa nila Romualdez kasi ang iniisip nila, kahit si Romualdez mahina, pero pag namigay ng mga ayuda ngayon, tulong sa tao, lalakas din yan. Yun ang inaasahan nila. At para masiguradong malakas talaga si Romualdez, dapat tanggalin ang kalaban. Si Sara. Politika yan. Ganyan, ano ba talaga yan? Totoo yan. Sabihin pa natin totoo yan. Politika yan. Ganyan talaga ang politika. Di ba? Pero yung iba, hindi naman politika ang dahilan. Talaga lang naman gusto nila na mapanagot si Sara. Kaya, tulad ng nasabi ko, convergence na yan. Pagsasalubong na yan ng iba-ibang mga rason. Yang impeachment mo, Sara, pagsasalubong na yan ng iba-ibang mga rason. Di ba? Ako, iba ang reason ko. Hindi naman ako supporter ni Romualdez, pero nagsasama-sama kami ng iba-ibang mga grupo kasama na ang mga kongresista para makonbika Sara Duterte. Pero iba-iba ang reasons namin. Dating sa akin, hindi naman ako supporter ng Romualdez eh. Pero pagdating sa impeachment at conviction ni Sara, nagkakaisa kami. Nagkakaisa kami niyan. Sama-sama, pero iba-iba ang rason. Okay? Okay, mga kabunyog, mga kababayan? Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.